Nag-champion si Grandmaster Wasiso after round 9 dito po sa Grandchester Simple Cup 2026. Ang problema, hindi po siya solo champion. Nakatay niya po si Grandmaster Pragnananda. Kasi ang nangyari po sa round 9, ni livestream ko po yon, natabla si Wesley kay Sindarob, natabla si Pragnananda kay Anish Giri. So ang nangyari, tie for first sila at ito po ang pinaka-standing after round 9. Tingnan po natin, ito po, pakita ko sa inyo. Ayan o, 5.5 si Wesley, 5.5 si Prag, si Vincent at si Sindarob tie for third. Yan po ang nangyari. Ngayon, ano ang gagawin pag dalawa silang tie for first? Siyempre, i-break po ang tie by doing a playoff. Ang playoff format ganito, dalawang laban ng rapid game, 10 minutes plus 5 seconds increment and time control. Unahang maka 1.5 or 2 points. Kung sino po ang manalo, siya po ang tatangaling kampiyon. Ngayon ang tanong, ano mangyayari pag nag 1-1? Mapupunta sila sa Armageddon. Ano ba ang naging resulta? Puti po si Wesley, game number 1, napakatindi agad. D4 ang tinira ni Wesley na sinagot ni Pragnananda ng D5. Tinirahan po yun ng C4, sinagot ng E6 lang, Queen's Gambit decline, nag-knight lang po sa C3 tapos Pragnananda nag-C6 lang. Eto ano to Slab po siya na accelerated sequence. Kaya po inagaan yung C6, parang nag-triangle opens lang. Ang plano niyan, kakapturein po ito, tapos pagka E4 mo, makakapag B5 depensado dahil yung C6 dinedepensahan yung pawn. Yan yung kanyang pinakaplano. Ngayon, ang gagawin kaagad ng white dyan, mag-i-E4 na kukunin agad yung gitna. Yun nga lang yung linyang ito mukhang magandang tingnan sa white pero napakagulo. Kasi pagka E4 kakainin po yan Siyempre babawiin mo and then magbi-bishop to B4 yan. Ngayon yung bishop to B4 since check kailangan mo depensahan, ang pangit tingnan pag bumalik yung kabayo dyan kasi normal development lang, di ba? Ang ginagawa dyan bishop to D2 na kung saan medyo gugulo. Kasi pagka bishop to dito, libre yung pawn sa D4. Okay, libre yung pawn sa D4, libre din yung bishop sa B4. May kain sa E4. At ito pong larong ito, naging popular nung nakaraang candidates dahil tinalo po ni Sindarob si Hikaru Nakamura. May isang posisyon na nag-isip si Hikaru ng more than 1 hour pero blunder pala. Ang ginawa po ni Hikaru, nag-bishop to E2. Binibigay pa yung isang pawn. Ganyan yung nangyari. Equal yan pero magulo. Kasi nga 2 pawns down yung white dito. Pero Wesley So, may prepare pala. Ayoko nun. Ang gusto ko, knight to E2. Hindi ko na ibibigay yung pawn doon. Ang tanong, coach, libre na naman yung pawn. May threat pa sa bishop. Hindi maaari yan. Kasi may queen to D6 lang, may threat na mate. O hindi man mate, grabe yung atake. Diba? Kaya ang ginagawa po dyan, knight to A6. Grabe, mabilis sila parehong tumira. Alam nila na ito ay linya. Inaatake yung bishop. So, ang reason yan, since hindi na po pwede yung queen to D6, may kain na ganun. Sabi ni Wesley, gusto mo yung bishop ko? O sige, sayo na yan. Bishop to F8 ang pinawalan. Medyo nakakabigla lang kasi libre yan. Anong mangyayari pag kinapture? Mati ka sa D8 kaya obviously hindi kakainin ni Prag. Ang ginawa ni Prag, abay eto, sinimplihan. Knight to E7 lang. So ang problema niyan, libre yung pawn sa may G7 na kinapture ni Wesley. Aba, eto matindi. Kasi isipin mo, gagalaw yung tore, atras yung bishop dito, okay na sir. Diba? Nabawi na yung pawn, may pair of bishop pa, mukhang lalamang na. Kaso, sabi ni Prag, wag kang magulo, alam ko rin to, ang tira lang dyan, knight to B5, ibigay yung tore. Grabe naman yun. Ang pinaka-threat siguro, knight to C2. Pero ang tanong dyan kasi ganito, kakainin yung tore. O, pag nag-knight to C2 ka, kicking mo ban ka lang. Pag kinapture mo, yes, nabawi mo, pero yung bishop hindi trap O, kakainin lang yan, quality down ka ligtas yung bishop mo So, ang ibig sabihin, hindi lang quality down, one piece up yun. Di ba, hindi pwede, hindi maaari. Aba, sabi ni Prag, wag kang magulo, sir. Alam ko na yung play. Eto lang, E5 lang. Grabe, no? Balik ko lang, no? Pwede din ba to? Ay, hindi, king move capture ka dito. Kahit gagalaw lang gagalaw. So, ang ginawa po ni Prag is number 1 engine move na E5 lang. Mabilis niya din tinira yan. Hindi masyadong pinag-isipan. Talagang preparado. Alam niya ang gagawin niya na kung saan sinagot lang ni Wesley
ng queen to d6. Grabe, gumulo. Gusto ko lang pong silipin. Kasi, eto lang yun naman yung threat eh. Bakit hindi gumanon? Hindi pwedeng gumanon kasi may ganire. Ayun ang mangyayari doon. Like for example, dumipensa ka dito, knight to d3 ang gagawin. Siyempre, kiking move ka and then tira ka lang ng bishop to f5 na tumataginting. Grabe oh. Grabe yan. May ganon tapos ganon. Lamang daw ang item, magkakasling pa nga pusang gala. Kaya nga balik natin doon, alam ni Wesley na may ganun na. Kaya inuna niya po yung queen to d6 lang natira, hitting the knight para mapilitan na mag-knight to c2. Kapag ka knight to c2, nag-king to d2. Ilong naman po ang magandang square na kung saan nag-bishop to f5 lang. Ito pong si Prague with the intention of rook to d8. Dadalihin yung hari. Naku, nakakatakot. Pero sabi ni Wesley, huwag kayong magamba. Kasi lahat yan napaghandaan ko na. Ang sagot na tira, number 1 engine move, only move to continue para hindi matalo. Kasi talo ka pag hindi mo nakita to, knight to g3 lang. Sumabay lang. Kasi hataw sa reyna yan, pag gumateo, kakainin lang yung reyna eh. Na sinagot ng queen to f4, of course. Check. At pagka-check, tumakbo lang yung king na tiniraan ni Prague ng pangmalupitan na naman na brilliant move. Kasi unang tingin ko dito guys, alam nyo kung anong tingin ko? Eto totoong seryosong tingin ko yari na si Prague. Kasi ano pang gagawin mo? Ano pang gagawin mo? 'Di ba? Pag kinapture mo to, kahit hamunin na lang yung reyna mo tapos kakainin to later on, 'di ba? Lamang panampun 'Di ba? Sabi ko tagilid ka na. Pero mali ako ng akala. May pa nga pala dito. Mali tayo ng akala guys kasi meron palang tira pang malupitan talaga. Nag-knight lang po sa d5 si Pragnananda. Pinakain niya yung kanyang kabayo with a check na mapipilitan ka kainin yan. At pagka-takes, tumira lang ng queen to d4. Yung pala yung intention. Kasi nga, maharangan yung reyna, nagka-check dun. Yun, no? At syempre, nag-king move. Naku, nakakatakot yung king ni Wesley. Nangangamba. Nasa gitna, hinahabol na at inaatake ng check. Pero wag kayong mag-alala. It turns out, kahit nandyan yung king niya, safe. Ngayon, sobrang laki ng kalamangan sa pyesa ni Wesley. Pag kumapture na, palit yung reyna, winning na. Kaso may knight takes to a1 check. At only square, check na naman. At ayun na nga ang nangyari. Pusang gala, nauwi sa tabla yung magulong laban. Ang bilis na mira ni Wesley. It turns out, naaral niya na to. Naaral niya na linya pala, no? Anyway, yan po ang nangyari sa game number 1. Napakagulo pero alam nila pareho ang gagawin, no? Ang nangyari sa game number 2. Itim naman si Wesley. Ito po nangyari sa game number 2. Ang tinira po ni Prague nag-e4, sinagot ni Wesley ng e5, knight f3, knight c6, bishop c4, tapos bishop c5, Italian. Nag-d3 lang yan. Typical na Italian, guys. Etong Italian na to, madalas na uwi to sa table. Ayan, ginapture. Ayan lang, kunat lang. O, typical na Italian, pinapalit lang. O, kining mo ban. O, pinalayas. Ayan, typical po ito na Italian na uwi sa tabla. Ayan, so very equal lang, nothing special. Okay, medyo umatake pa si Prague, pero of course, umatake din si Wesley. Wow, talagang binigay yung C2. Oh, binibigay talaga yung C2, pero umatras lang, no, para atakihin while defending. Bumalik at ang nangyari, nagpabalik-balik. Ang laro ay nauwi sa tabla. Drawish din naman talaga sabi ng engine. Ngayon, bakit tinabla ni Wesley? Ang plano niya, dalin sa Armageddon. Anong nangyari sa Armageddon? Ito ang nangyari. Exciting yung Armageddon. Ang Armageddon po, may time partida yan eh. So, mas lamang po ang oras ng white. Tapos, mababa yung black. Pero ang goal ng black, makatabla lang, panalo siya sa match. So, Wesley Black, ang kanyang kulay dito, kailangan niya lang ng tabla. Ngayon, ano yung oras nila? 5 minutes po ang puti. Ayan 4 minutes and 50. And then, 4 minutes naman ang itim. So, sa simula po, walang increment ito. Pero kung hindi ako nagkakamali, if they reach move 40, magkakaroon ng 1 second increment kung aabot ng move 40. So, ang nangyari po, ayan, talagang yan lang ang opening ni Wesley. Nirelax niya lang, Okay? Mabilis tumira sila pareho kasi walang increment ito. Alright? Kunat lang si Wesley. Grabe kunat lang. Parang parang reverse na Coley system. Double Pianchetto ang ginawa,
'Di ba? Si Wesley kunat-kunat lang. Okay, rook C8. Alright, queen to E7. Kasi nga tabla lang kailangan niya eh. Pinalit yung bishop. Ganun talaga, ipapalit mo lang dahan-dahan. Okay, ayan naman si Prag eh. Gagawa na ng kalokohan sa may C5. Umatras lang yung reyna. Umatras yung kabayo. Sinipor na. Or C5 para walang pressure sa C7. At dinipor naman na nag-rook to C7 si Wesley para doblehin yung tore. Ayun, para doblehin. Anyway, tumira lang po ng G6 dito si Wesley. I'm not sure exactly para saan. Pero ang aking idea, baka wala, slow development lang para walang backrank, makaporma lang yung king doon. Nag-knight lang siya doon, tumulak, ayun, nag-rook, bali pa daw, teka ha. Biglang lumalamang dito si Prag. Nagtulak ng pawn, medyo mali pa daw yun. Ang tama tira daw E4. Iko-commit mo. Kasi pagka E4, hindi po makatulak, may ganun. Hindi makain yung knight dito kasi nakapin. Grabe, no? Kaso gumanon, umatras. Pagka atras, hindi naman ganun yung E4, no? Kasi pwede na itulak, bantay sarado na kasi. Okay, wala naman kasing time blitz ito. Tumalon yung kabayo, umatras. Nako, mali din. Ang tama tira daw, queen to E5, hit the knight para umalis. So, ang ginawa is umatras. Pagka-atras, nag-knight doon. Kinapture takes. At dito, naku po, hindi madepensahan yung pawn. Nag-rook lang si Wasiso doon para mapilit lang yung mga piyesa. Pero this is 1 pawn up for the side of Pragnananda. At pagka queen to C7 nga, losing na daw eh. Kaso hindi nakita. Knight to E4 lang. Iiyak na lang. Kasi hindi pala makapture ng ganun. May knight to F6 yun. Okay, balik tayo doon. Ang ginawa kasi nag-E4. 1 pawn up pa rin, pero ito mas madali. Ayun, no? Nakakain ng pawn. Oops, tumalon lang yung kabayo doon. Uy, kinapture. Takes. Tapos pinalit. At pumasok yung reyna. Lamang pa rin daw. Winning pa rin. Kaso ang problema dito, ang baba ng oras. Move 34. Ayun. Okay? Oy, kinapture lang. Nako, equal na daw naman daw. Pag ganito walang oras, nagkakamali ka talaga. Yan ang problema ng Armageddon or ng Blitz. No? Malaki yung chance mag-blunder. Okay? Pumunta doon, kinapture. Nag-1 pawn up. Nag-1 pawn na pero okay lang. Survivable. Ayan ang nangyari. Check pinin. Gumanon lang. Umatras lang. Naku, losing na naman. Anong tira? King move. Okay doon. Rook, ayun, nag-blunder. Winning na daw eh. Alam mo, tira, rook to D8 lang. Kasi 1 pawn up eh. Rook to D8. Tapos pagka-capture, takes, syempre angat ka dito, tirahan ka ng queen to E7. At pagbaba mo, kahit saan ka pumunta, actually, kahit ata umangat. Balik nga natin pag umangat. Queen to F8, pagpunta dito, queen to C5, yun talo. Dahil may passpawn, mabilis. Okay? Balik ko lang, no? Pag bumaba ka naman kasi, turahan ka ng H6 eh. Ayun, halos pamate. Di ba? Yun ang mangyayari. Kaso, walang oras. 44 seconds on the clock. Hindi nakita yun. Gumanon. Tinirahan lang ng queen to queen. Pag napalit yung reyna, kahit 1 pawn up ka, yung tabla, ang tsansa, napakalaki na. At ayan na nga po ang nangyari. Ayun. 1 pawn up, pero same side. Wala. Mauwi yan sa tabla. Ayan na nga nangyari. Mauwi yan sa tabla. Huwag ka magulo. Sige, nagpipilit pa si Prag. Wala na. Rook pawn, pinakamadaling itabla. Rook pawn, knight pawn, at nauwi na sa tabla. Nauwi sa tabla, at dahil doon, Wesley So, puro tabla yung ginawa, pero nag-champion! Sang ka pa, di ba? Actually, in-interview si Grandmaster Wesley So, sabi niya, hindi daw siya proud sa early draws niya, na kung saan white siya, nagtabla siya, napasok niya yung linyang tabla, pero sabi naman ni Wesley, it's part of a bigger plan. Yun sabi niya. Kasi nakita niya, hindi ko naman kailangan atang pilitin, don't need to take risk. At dahil doon, nag-champion siya, back-to-back, champion siya last year, champion na naman siya, at ang ending, pasok siya sa Grand Finals ng Grand Chess Tour, 4 na player, isa po siya doon. So abangan natin, this coming end of August yun. Baka mag-live tayo nun. Sana makapag-live tayo ng maayos. Anyway, yan po ang nangyari sa kabuuan ng torneo. Congratulations, Grandmaster Wasiso. Grabe yun, back-to-back eh. Pero marami pa rin magbabash. No? Naiintindihan ko naman kayo. Pero gusto nyo bang panoorin yung interview ni Wasiso? Meron po siyang interview. Eto po, panoorin po natin. The champ is here, Wesley So, the Seafield Cup, a 3-time winner. Let me congratulate you first, Wesley. Great performance, a result that you certainly are proud of. Yeah, for sure. Well, I'm not proud of the early draws.
but it's part of a bigger strategy. Tell us that strategy. Yeah, it worked. Well, I knew I made 2 quick draws with white, so I'm not especially proud of that. But at the same time, it conserved a lot of energy for me. Also gave me time to. Built up a 3-time winner. Let me congratulate you first, Wesley. Great performance, a result that you certainly are proud of. Yeah, for sure. Well, I'm not proud of the early draws, but it's part of a bigger strategy. Tell us that strategy. Yeah, it worked. Well, I knew I made 2 quick draws with white, so I'm not especially proud of that. But at the same time, it conserved a lot of energy for me. Also O, di ba? Strategy niya pala yun. gave me time to prepare and gave me time to recover, for my mind to recover also. And yeah, it worked perfectly. Yeah, what can I say? But obviously, winning the Singles Cup two times in a row, I don't think anyone has ever done it before. No one has ever won back to back. So that's another real feather in your cap. Yeah. This yeah. was qualifying for top 4, I think it's just as important. You mentioned that because last year you missed out by just a half a point, a smidgen. Yeah. So this must be huge to qualify now and fight for the Final Four and possibly win the title. Yeah, I was actually really nervous last night because if Cinder beats me, then the whole strategy falls apart. I mean, I'll still qualify for top 4, but I would be very, very hard on myself. And I was actually Oh. very displeased with my game today against Cinder, but that I played inaccurately. He was even a tiny bit better at some point. But when I was able to trade this, was very happy. But also I knew Cinder is an incredibly strong chess player, and he could very well be the world champion in a few months. So I knew it wasn't going to be easy. But fortunately, I had the white pieces. I was able to trade. And, okay, it's very nice to win the tournament, even though it's only Armageddon. I'll take any victory. That's not fine with me. Speak to that. Were you surprised that Proud took the white pieces in the last game? Eto marami nagtatanong, pag Armageddon, ano ba pipiliin mo, white or black? Sinagot ni Wesley so dito, tingnan mo. Kasi Armageddon, very tricky. Pag tabla, black, mas madali ba yung black, pero lugi ka sa oras eh. For the Armageddon? No, I probably would have chosen white myself. Because 5-4 white, in generally most people choose white. Unless specific players like Hikaru with very good defense. I think Hikaru likes black, but I think most players would choose white because the time advantage is so big. And as you can see, he was winning in this game. And like when you have very little time, it doesn't really matter what you're playing for, what times. But yeah, it was very lucky, but still also very pleasing. And yeah, I'd like to take this opportunity to thank many people who. Oh, yan. So basically, yan yung sabi ni Wesley. So, part of the bigger strategy and it works so far. Yes, marami nagre-criticize dahil sa mga quick draws na ginawa niya. But sabi niya it's a good strategy for somehow kasi nakapag-rest siya and give time to prepare. Kasi pag natapos ka nga naman maaga, makapag-rest ka and then makapag-prepare ka for the next round. So, ganun yung nangyari. Actually, itong Armageddon, during my live, I play Armageddon. Actually, ito pong playoff during my live streaming, sinasabi ko, no, mas maganda, itablan niya na yan habang maaga para makapag-rest. No? At yun na nga po yung nangyari. Ngayon, pag Armageddon pala, mas gusto ni Wesley yung white, no? It makes sense kasi pag mababa yung oras mo at lamang ka sa oras, it doesn't matter if you're playing for win or draw. You just always go for a win kasi time pressure naman yun, walang accurate play doon. And you can play anything you want. Plus white ka pa, ikaw masusunod sa opening. Anyway, yan po ang kabuuan ng kanilang bakbakan. Maraming salamat po sa inyong suporta at patuloy na panonood. Don't forget to like and share, follow, subscribe. At yung ating pong app sa Play Store, Baron Chess Coach, available na. And sabi po ng aking developer, malapit na matapos yung Apple. So hopefully by end of month, tapos na yon at ma-deploy na natin sa iOS para ma-download nyo na din. Marami pong ulit sa inyong suporta. This is again, Feed the Master, Daniel Causto. Don't forget to like and share, follow and subscribe. God bless po mga kabiyahe. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.